Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa siyudad ng Maynila. Ito po ang kwento. Taong 2008, sa siyudad ng Maynila. Ako si Wendell. Isa akong taga-probinsya. At dahil sa hirap ng aming buhay sa bukid, napilitan akong magpunta sa siyudad para makipagsapalaran. Sinuwerte naman na nakapasok ako sa isang panaderia kung saan ako ay tagabuhat ng mga pinamiling sako-sakong harina, balde-baldeng asukal, kalamay, mantikilya, at kung ano pang pansahog sa paggawa ng tinapay. Mabait naman si Ma'am Rachel. Siya ang aking amo. Siya ay biyuda na ng 5 taon. Ayon sa kanyang kwento, namatay sa disgrasya ang kanyang asawa. Nadulas raw ito sa banyo at nabagok ang ulo. Malamig ng araw na bangkay ang lalaki nang matagpuan nila. Hindi na pinaimbestigan ang nangyari sa kanyang asawa at kaagad na itong ipinalibing. Hindi sila nagkaroon ng mga anak. Kaya naman kami ang ginagawang anak ng aming amo sa oras ng trabaho. Maalalahanin si Ma'am Rachel, lalo na sa kanyang mga tauhan. Kaya naman nagtagal ako sa kanyang pudar ng maraming taon. Masaya sana ako kung hindi lang may mga napansin akong kakaiba sa kanya sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Libre kasi ang tira sa kanyang bahay. 2 kaming helper niya. Ako at ang isa pang lalaking taga malayong probinsya din. Kami nang nagsilbing tagapaghain ng pagkain ng aming amo sa tuwing nasa bahay lamang kami. Isang umaga, inaabutan ko ang kasamahan kong si Junior na sumisilip sa nakaawang na pinto ni Ma'am Rachel. Ang sabi niya, may kakaiba raw sa kilikili ng aming amo. Butas daw ito at tila may kung anong nagtatago sa loob. Pagkadinig ko nun ay natawa ako sa kanya. Sa dinami-dami ba naman ang pwede mong pagdiskatahan? Kilikili pa talaga, sabi ko kay Junior. Tingin ko tuloy sa kanya, naghahanap lang ng paraan para masilipan ang aming amo. Maganda kasi si Ma'am Rachel at bata pa. Kaya naman madaling mahumaling ang kahit sino sa kanyang itsura. Hindi ako nagbibiro. Kala mo ba biro yun? Nakita kong may butas talagang kilikili ni Ma'am. Saka hindi mo ba alam? Usap-usapan yun sa probinsya namin. Paniwala nila na ano? Walang iya ka magkwento, bitin eh. Ituloy mo yung kukwento mo. Na usap-usapan sa aming probinsya na kapag may butas daw sa parating yun, pinaniniwala ang aswang. Sa kilikili daw kasi lumalabas ang kanilang mga pakpak kapag nagpapahid na sila ng mga langis bago lumipad.
pagpapatuloy pa ni Junior. At sa mga sinabi niyang yun, hindi tuloy ako nakapagsalita. Del, kung hindi mo mamasamain baka pwedeng palihim natin na matyagan si ma'am. Mahirap na Kahit na hindi ako sumasagot sa kanya, sumang-ayon naman ako kay Junior. Hindi dahil sa chismis kundi dahil sa matinding bugso na malaman ang katotohanan. Matagal na din kasi kami sa kanyang bahay. At sa totoo lang, may iilang kakatuwang bagay din akong napapansin sa kanya na hindi nagpapatulog sa akin sa gabi. Madalas kasing umaalis ang aming amo pagsapit ng 10:00 ng gabi. Napapansin kong nag-iingay sa kusina bandang 3:00 o 4:00 ng madaling araw. Tila siya naghahapunan mag-isa. Kapag natahimik na ang kalansingan, nasa kwarto na siya at natutulog. May isang frigider din siyang maliit sa kusina na umaandar pero nakakandado. At ayon kay Ma'am Rachel, siya lang daw ang bukod tanging maaaring kumain ng mga pagkain sa loob nun. Wala naman yung problema sa akin. Ang lalagyan din kasi namin ng pagkain, sinigurado niyang kompleto sa lahat ng pagkain. Ultimo mamahalin na kahit kailan hindi namin natikman. Yun nga lamang, hindi namin mapigilan ang matinding kuryosidad. Lalo na nang sabihin ni Junior na aswang daw ang aming amo. Naging madalas tuloy ang ginagawa kong pagtitig kay Ma'am. Napansin ko ang biglaang paglihis niya ng tingin sa tuwing may nagbabalak na makipagtitigan sa kanya. Napapansin ko din na kahit kailan hindi ko siya nakitang nakasuot ng sando. Palaging mahahaba ang manggas, yung long sleeve ang kanyang suot. At ni minsan hindi ko napansin na itinaas niya ang kanyang mga braso. Ayoko namang sabihin may putok ang aming amo, dahil kapag napapalapit kami sa kanya, mabango naman ang amoy nito. May mga pagkakataon pa na kapag nagpapaluto siya ng karne, gustong gusto niya yung hilaw. Yung tipong saglit lang inilagay sa apoy at nakakadiri ito para sa akin. Kahit dumudugo pa ang karne, kinakain na ni Ma'am. Kay daming mga bagay ang naglalaro sa aking isipan. Mga katanungan na gusto kong mabigyan ng sagot. Noon ay tahimik lang akong nagtatrabaho at kontento na sa laki ng natatanggap kong sweldo. Pero ngayon, ginugulo ng mga bagay na to ang aking isipan. Gusto ko lang namang malaman. Yun lang. Hindi naman ako gagawa ng kung anong hakbang para lumabas ang sikreto niya. Kaya naman isang gabi, maaga akong nagpaalam sa aking amo na dadalaw sa bahay ng aking lola na nasa malapit lang. Doon naman talaga ako madalas magpunta pag nagpapahinga ako galing sa trabaho. Yun nga lamang, may iba akong plano. Totoong nagpunta ako kina lola, pero sumaglit lang ako at kaagad kong tinahak ang daan pa uwi sa bahay ng aking amo. Hindi naman kalakihan ang bahay ni Ma'am Rachel, pero sa mga kasangkapan dito, masasabi mo may sinasabi talaga ito sa buhay. At sa likuran nito, sa
Sa mismong bakuran din, inaroroon ng bodega. Pagkarating sa bahay, nagtago ako sa bodega. Walang makakapansin sa akin dahil maging si Junior ay hindi alam ang hakbang kong ito. Gusto ko kasing gumawa ng malinis na pag-iimbestiga. Bahagya ko lamang iniawang ang pinto ng bodega na sapat para makita ko ang mga nangyayari sa labas. Matyaga akong maghintay hanggang sa sumapit ang oras na lalabas na ang aking amo. Ang pinto ng likod bahay at bodega ay magkatapat lang. Kaya naman siya kaagad ang unang bubungad kapag bumukas ang pinto. Bandang 10:00 na ng gabi nang bumukas ang pinto mula sa likod bahay. Ako naman ay nagsimula ng makaramdam ng kaba. Wala pa naman akong nakikita pero kinabahan agad ako. Naging tensyonado ako at nanlalamig. Totoo nga pa talaga. Pinanatili kong kalmado ang aking sarili. Kahit pa man sa totoo lang, gusto na yatang sumabog ng aking dibdib sa sobrang kaba. Pinagpapawisan ako ng malamig. Nang ilang sandali pa, lumabas nga si Ma'am Rachel. Naglalakad lang ito ng nakayapak at tiningala ang maliwanag at bilog na buwan. Ilang saglit pa ay hinubad niya ang kanyang suot na pantulog. Kaya lumapag ito sa kanyang paanan. Gusto ko sanang humanga sa taglay na ganda ng kanyang alindog. Pero ayaw kong pagnasahan ang aking amo na anak na ang tingin sa akin. Nanatili akong tahimik at hinayaan siyang maghubad hanggang sa may ilabas naman siyang kulay pulang botelya na sa hula ko ay langis ang laman. Napakatapang ng amoy niyon. Sa totoo lang, kahit medyo distansya ng kinaroroonan ko sa kanya, inalalanghap ko pa rin ang masangsang at napakatapang na itong amoy. Ipinahid niya ito sa kanyang katawan, dahilan para kumintab ang kanyang balat. Dahan-dahan itong umitim na tila ba gumulong siya sa grasa. Samantalang ang makinis niyang balat tinubuan ng kailalaking kulay itim na balahibo sa isang iglap lamang. Sobrang takot ang aking nadarama na kahit nasa loob lamang ako ng bodega, tinutop ko pa ang aking bibig. Kasing bangis ito ng tigre na dumadagdag pa sa nakakatakot na itong aura. Ang kanyang mapupulang mga mata ay nanlilisik at ipinapakita ang kanyang matutulis ng ngipin na animoy nakahanda ng manakmal anumang oras. Ang pinakahuling bagay na nakita kong nagpabago pang lalo sa kanyang anyo ay nang itaas niya ang kanyang mga braso at tumambad ang kanyang kilikili na napagtanto kong meron niyang malaking butas. Tama si Junior. Butas nga ang parting iyon ng katawan ng aming amo. Nakita ko ng dahan-dahang lumabas ng balahibo mula doon at animoy pamaypay na bumubukadkad. Nang magsimulang ikampay ng aswang ang kanyang pakpak, ay dahan-dahan na siyang umangat sa ere, saka nawala sa hangin na parang bula. Nanghihinang napasalampak ako ng upo sa sahig ng bodega. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Natatakot ako na mamangha
kinakabahan na hindi makakapaniwala. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Ganito ba ako kabulag pagdating sa pagkatao ng amo ko? Masyado ba talaga akong naging hayok sa sweldo kaya kahit ang lihim niyang pagkatao ay hindi ko na binigyang halaga? Nananatili ako sa bodega buong gabi. Gagawa ako ng paraan para malaman kung totoo nga ba talaga ang lahat ng aking nakikita. Nanatili ako sa bodega buong gabi. Gagawa ako ng paraan para malaman kung totoo nga ba talaga ang lahat ng aking nakikita. Umaligmata lamang. Pagsapit ng 3:00, dumating ang aking amo. Hindi siya dumaan sa tarangkaan, pero nanggaling siya sa ere. Pupungas-pungas na, pinilit kong huwag lumikha ng ingay. Nang lumapag na ang mga paa ng aming amo sa sahig, inapansin ko ang kanyang dalang kulay puting sako. May mga marka at bakas yun ng dugo na mas nagpahuminding pa sa aking balahibo. Saka naman bumukas ang pinto at biglang lumabas si Junior. Takang-taka tuloy ako kung bakit kahit nakita na ni Junior ang aming amo sa ganung itsura ay hindi man lamang siya nagulat. Hindi ko man lamang ito nakitaan ng takot. Salip ay inabot pa nito ang dalang sako ng aming amo. Sa kabinati ng magandang umaga ang aming amo na dahan-dahan namang bumabalik sa dating anyo. Walang imik na pinagmasdan ko lang sila hanggang sa tuluyan ng makapasok ang dalawa sa bahay. Nauulinagan ko na lamang ang kanilang mga ingay sa kusina habang may tinatadtad na kung ano. Ayokong isiping katawan ng tao ang laman ng sakong iyon. Pero hindi ko maiwasang magpadala sa kung ano man ang ibinubulong ng aking isipan. Mabuti na lamang may bintana sa kusina. At bahagya pang nakaawang ang jalusin yan. Kaya naman sumilip ako para makita kung ano nga ba talagang ginagawa nila. Puna tumambad sa akin ay lubos na nakapangingilabot. Lalo na nang makita akong nagkalat ng mga laman loob ng isang tao sa kusina habang kinakatay ito. Nasapo ko ang sariling bibig dahil sa labis na pandidiri. Pakiramdam ko ay ako ang natatamaan sa tuwing inihahataw ang itak papunta sa katawan ng kawawang bangkay ng lalaki. Saan naman kaya ito nakuha ng aking amo? Sa isip-isip ko. Nang biglang nanigas ako sa kinatatayuan nang marinig kong binanggit ni Ma'am Rachel ang aking pangalan. Tinanong niya si Junior kung may alam na raw ba ako sa kanyang tunay na pagkatao. Ma'am, nakakapanghinayang nga yun eh. Kasi hindi ko makakain yung isang yan. Mapagkakatiwalaan yan si Dale. Walang interes sa mga chismis, sabi ni Junior habang umiiling. Minsan ko nang kinuusap siya, ma'am. Kayo yung pinag-uusapan namin. Pero hindi man lamang ito umimik. Parang wala lang sa kanya. Tingin ko ma'am, mapagkakatiwalaan siya. Dagdag pa ni Junior habang nagtatadtad ng laman ng tao. Habang nakatingin lamang si Ma'am Rachel. Hindi ako makapaniwala. Napaatras ako nang malaman ko ang lahat ng kanilang mga pinag-uusapan. Mabuti na lang talaga at hindi ko na ipinaalam kay Junior ang hakbangin kong ito. Magkasabot sila. At kung mamalasin, baka isa ding aswang si Junior.
Nang sumapit na ang umaga, nagkunwari akong kadarating lang. Muli akong lumabas ng bahay at sa harapan ng tarangkaan na dumaan. Ginamit ko ang kanilang doorbell para i-anunsyo ang aking pagdating. Kaya rumaragasa namang dumating si Junior. Napansin kong aligaga ang mga kilos nito at malilikot ang mga mata na tila ba galing sa kung anong seryosong usapan na may kinalaman ako. Sa bagay, alam ko na ang lahat at wala na akong pakialam kahit ilang beses nila akong pag-usapan. Uuwi na din naman na ako para malayo sa kapahamakan at hindi na kailanman babalik. Binati pa ako ni Junior ng magandang araw na matamlay ko namang ikinatango. Napansin niya yata yun. Kaya tinanong niya ako kung anong nangyari. Oh, ba't parang matamlay ka? May problema ka ba? Tanong ni Junior. Bigla akong kinabahan at nag-isip ka agad ng alibay para hindi mahalata ni Junior na alam ko na magkasabot sila. Hindi ko lamang sasagot ko. Baka mahalata niya na may alam na ako. Pinapauwing na kasi ako ng aking nanay sa probinsya. Wala na daw kasing nag-aasikaso sa lupa namin doon. Hindi na din daw niya maasikaso kaya kailangan niyang umuwi ako. Oo, yun nga. Tama yun. Kailangan umuwi ako. Sagot ko kay Junior habang tumatambol sa kaba ang aking dibdib. Yun ang rason na sinabi ko kay Junior na wala naman talagang bahid ng katotohanan. Dinala niya ako kaagad kay Ma'am Rachel at ipinaalam kaagad ang nangyari. Nakikita ng aking amo ang pagkatamlay ko. Kaya naman kaagad siyang pumayag. Sabay sabing bumalik ako kapag matapos na ang trabaho sa bukid. Dahil hindi na raw sila kukuha ng iba pang tauhan maliban sa akin. Hindi nila alam kung saang probinsya ako nakatira. Dahil kahit kailan naman, hindi ako nagkwento. Tinanggap ko ang malaking halagang ibinigay ng aking amo, kasabay ng pag-impake ng aking mga damit. Alam ko na ngayon kung paano malalaman ng isang tao na siya ay may lahing aswang. Sa mga galaw pa lamang nito, ugali at pananalita ay kitang-kita na. Mabuti na lang talaga at hindi ako nagtiwala kay Junior. Ang kanyang pagbubukas pala ng paksa tungkol sa aming amo, sinusubok nilang pala ako kung papatol ako sa kanyang lahat ng sasabihin. Kung nagkakataon, parang inihulog ko na ang aking sarili sa bangin kung kumagat ako sa kanyang patibong na kilalanin ng aming amo. Minsan ay masarap mabuhay na iniiwasan ang pagiging mausisa at huwag nang patulan pa ang anumang naririnig mula sa ibang tao para magkaroon ng matiwasay na buhay. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin, maraming salamat po.
Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Joshua Oyao from Lapu-Lapu City, Cebu. Shout out po sa iyo, boss. Happy birthday din po kay Boss Marlon Paro. Boss, more birthdays to come, more blessings and good health. Shout out po sa inyo, Boss Marlon. Shout out din po kay Boss Val Dayot at sa family po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shout out po sa inyo. Si Ma'am Helen Casamayor, ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout out po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay... Nais ko lamang pong i-shoutout. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.